Medyo nakakabahala itong pag-usapan natin ngayon. Tungkol ito sa ating paborito na broadcast journalist sa TV5, si Mr. Ted Filon, na walang takot na bumabatikos sa kapalpakan ng administrasyong ito. Puno ng pagmamahal ang kanyang programa. Ang inaalala niya palagi ang kapakanan ng mas nakakarami. Ito may announcement na huminto muna siya sa kanyang programa. Nagpapahinga lang daw. Totoo kaya na nagpapahinga o may banta sa kanyang buhay? Tanong lang naman, pag-aalala. Okay, pakinggan natin ang announcement na ito ng kanyang kapartner, si DJ Chacha. Boy, ay, ano tawag dito? Siya yung nagpapahinga. Ano tawag dito? Ang lagi niya sinasabi, every time wala ako nagtatampisaw sa batis ng kaligayahan. Yan. Pero sinabi ba sa'yo kung nasan si Manong Ted niya? Secret daw. Pero malamang nasa bahay lang yun. Ito'y insulto sa katalinuhan ng mga Pilipino. Bago natin ipatuloy yung pagbatikos na sa gobyerno, naniniwala ba kayo na nagpahinga lang? Sana nga naman, nagpahinga lang. Kasi lahat ng tao kailangan ng mga magpahinga. Sana naman, walang kinalaman ito sa politika, yung palagi niyang binabatikos, palagi niyang binibisto, palagi niyang binubuking. Sana totoo na nagpahinga lang siya. Mabuhay ka, Mr. Ted Filon. O pakinggan natin ng mga ilang bagay-bagay na pambabatikos niya sa mga opisyal sa gobyerno. Pinaglalaroan po tayo ng mga taong ito. Swapang sa pera. Are lawmakers out of their minds? Bakit? Ang mga salita ni JC, ganid, pinakagahaman, mga salita na ako po'y kinikilabutan. Mga kapatid, hindi po biro ito. Ito'y insulto sa katalinuhan ng mga Pilipino. Pinaglalaroan po tayo ng mga taong ito. Swapang sa pera. Anong masasabi mo nga dito sa budget natin sa susunod na taon? Kaya minabuti ko na tingnan yung report ng Bicameral Conference Committee at tingnan kung ano yung mga pagbabago na ginawa nila in a graph. At dito sa post ko nga ay klarong-klaro kung sino yung mga winners tsaka yung mga losers doon sa nangyaring Bicameral Conference Committee meeting. At nakikita natin yung pinakamalaking winner ay yung DPWH. Grabe, yung bar doon sa chart, kung saan pinakita yung dagdag doon sa kanilang budget, ay talagang gigante kumpara doon sa dagdag sa ibang mga ahensya at opisina. Tapos sa kabilang banda ay ang dami ding mga kaltas doon sa mga importanteng gastusin sa edukasyon, kalusugan, at nangunguna nga dito doon sa pinakababa ng chart naman ay yung PhilHealth subsidy na lagi natin pinag-uusapan. Pero gusto ko rin i-highlight yung ibang mga hindi masyadong napagtutuunan ng pansin tulad ng 4Ps na kinalatasan nila ng 50 billion. Wow! Doon sa 2025 budget. 50 billion pesos. Ito yung ito yung legitimate na ayuda. Palagi ako sa mga kabundukan, sa mga IP communities, talagang hirap na hirap ang buhay at may mga beneficiaries ng 4Ps, although hindi pa sila lahat. Hindi sabay-sabay na na-enroll. Marami pang naghihintay na ma-enroll bilang beneficiaries ng 4Ps. Bakit kung talaga itong sinasabi kung totoo itong sinasabi ni Speaker Martin Romualdez na kailangan ng ayuda, ayuda is justice, bakit kinaltasan ng 50 billion pesos ang 4Ps na sigurado ang mga naka-enroll dyan, karamihan ay talagang nangangailangan.
Yan ang tanong. Bakit naglaan ng 26 billion sa AKAP na ang mga AKAP alanganin? Paniniwala ng karamihan ng AKAP ay gagamitin para sa politika. So grabe, no? 50 billion pesos kinaltas sa 4Ps. Anong mangyayari sa mga indigent families na umaasa sa 4Ps? Yung pension and gratuity fund na pinagkukunan din ng pension para sa mga retiradong kawani ng gobyerno at yung military and uniform personnel ay nabawasan din. Tapos si Department of Health, Transportation, CHED, Agriculture, DOLE, and yung DepEd nga, yung kanilang computerization program. Based dito sa pag-aanalisa mo, kung ganito ba parang simula nang umupo ang Pangulong Marcos, patuloy na nadadagdagan yung DPWH budget at patuloy din namang nababawasan yung ibang mga ahensya na mas kailangan sana ng mga Pilipino? Ito na yung obserbasyon namin na simula noong umpisa ng Marcos administration, yung una nilang budget, 2023 budget, ay talagang lumulobo yung tinatawag na unprogrammed appropriations. At napansin namin na marami sa mga... Yan. Last year, if my memory serves me right, mga 800 billion ang paglubo ng unprogrammed. Yan po ang tatak Marcos administration. Unprogrammed, lobong-lobo. Yun na po ang tinatawag ngayon na pork barrel. Yan ang obserbasyon ni dating Senador Franklin Drilon. Bumalik na ang pork barrel in the form of unprogrammed funds. Big-ticket infrastructure projects, kabilang yung Metro Manila Subway na ngayon ay tinatayo na yung ilang mga istasyon, ay nilagay ba naman doon sa unprogrammed appropriation. So in other words, ay hindi pinondohan at mapupondohan lang siya kung merong sobrang pera yung gobyerno. So ano yung implikasyon nito sa ordinaryong tao? Imbis na yung traffic ay masolusyonan, ay marami sa mga trend sana na magsosolusyon sa traffic ay matatagalan pa. Alam natin ay itong kasalukuyang budget, practically wala ngang alokasyon, no? Pati nga sa flood control wala yung sa Metro Manila. Pati sa 2025 wala din siya, o meron naman pero hindi napasama dito itong sa railway system natin. Yes, napakahaba ng listahan ng mga infrastructure projects na inilagay doon sa unprogrammed appropriation. Kabilang yung Metro Manila Subway, yung MRT3 rehabilitation, yung sa EDSA, yung North-South Commuter Railway na sana ay magdudugtong sa Clark hanggang sa Laguna, ay nakabinbin din yan. At kabilang napakarami pang mga ports, airports, at iba pang mga infrastructure projects. Ito nga yung kakaiba Manong Ted, kasi di ba pinagmamalaking build better more, kung saan trilyong piso daw ang gagastusin ng Marcos administration para sa infrastructure projects, sa mga tren, airport, etc. Pero nilagay sa unprogrammed appropriations at ito ay nangyari na rin last year, by the way. So kung unprogrammed po, walang pundo. Dapat sana yung mga priority projects na yon, kagaya ng panahon ni PRRD, build. Talagang kaliwat kanan ng mga kalsada, tulay, infrastruktura, may pundo. Ito naman, hanggang salita lang, hanggang BBM. Ano yung BBM? Build Better More. Saan ang Build Better More na unprogrammed, walang pundo yung mga railway projects, mga airports? Ay, nako. May mga ilang opisyal na ng gobyerno doon napaamin sila, nadulas yung dila nila na inamin nila na madedelay ang marami sa mga proyekto na ito. So, ibig sabihin yung traffic ay tiis-tiis lang talaga muna. Okay. So, itong mga trabaho ng gobyerno, no? Pati nga sa flood control project nga, hindi natuloy yung 20 na mga pumping stations because of the flood right-of-way issue na dapat nga pinopondohan ng DPWH. So sabi naman ni Ginoong Bonoan, wala nga kasi, hindi na pondohan. So dito ngayon, malamang itong mga proyektong ito na pang mass transportation, matetenga ito. Ito ang magiging resulta nito, JC. Tumpak yun, Manong Ted. Pero itong paglalagay sa unprogrammed appropriations, hindi siya nakakatulong, nakakasama siya at lalo pa siyang magpapatagal sa mga proyekto. Kinakatwiran ng mga dumidepensa sa budget na ito,
na hindi totoo na mas malaki ang DPWH kumpara sa DepEd kasi meron pang ilang agencies na kapag kinuwenta mo ay para din sa edukasyon. May nag-compute daw na kapag ipagsama yung DepEd, CHED, SUCs, TESDA, at iba pang mga ahensya na hindi naman talaga edukasyon o hindi sakop sa sektor ng edukasyon. Halimbawa, yung Philippine Military Academy, sinama nila dun sa computation nila. Philippine Public Safety College, PNP Academy, Local Government Academy. So kumbaga parang desperado sila na palabasin na yung total sa edukasyon ay mas malaki para sa DPWH. Or kung ano-ano nang isinama nila. At pag pinagsama lahat ng yun, ay maliit lang yung lagpas niya doon sa total DPWH budget. Aba, ang haba na ng listahan. So, desperado. Desperado nga to justify, no, na mas mataas pa rin ang education budget. Ito ay attempt ng mga politiko na talagang isingit yung kanilang mga port projects doon sa ahensya na DPWH. Isa itong naging unintended consequence noong pag-ban ng port sa economics ay merong mga tinatawag na political business cycle. So, bago mag-election, yung mga politiko at yung mga policymaker talagang nagbubuhos sila ng gastos kasi kapag gumagastos ang gobyerno, ay lumilikha ito ng trabaho, economic activity, income, etc. At bumabago yung pangalan nila sa mga botante. So, in fact, ito ay talagang nangyari hindi lang sa Pilipinas, kundi sa maraming ibang bansa. Pero napakagarapalan at talagang napakagahaman or damang-damang mo yung God. Okay, so garapalan dito sa Pilipinas, ano? So, yan, yan ang pinaka-last interview siguro ni Ted Filon. Ngayon, nagpahinga na siya. Sana naman walang banta sa kanyang buhay. So, let's pray for Mr. Ted Filon na makapagpahinga siya ng tuluyan, maka-regenerate. At hopefully next year, maririnig ulit natin ang boses niya sa kahanginan.